Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Safe na. Safe na si Lauren Legarda dahil na-edit na po yung affidavit nitong 18 kargador. Ang tawag na ni Yusek Claire Castro dito, yung mga basorero. Oh, safe na po ha, huwag ka na mag-alala, Lauren Legarda. Sa unang affidavit, pinapadalhan ka ng maleta. 2 maleta daw po pinadala niya. Saldi ko mismo nag-deliver. Pero ngayon, dahil kakampi ka na ni Alan Peter Cayetano, safe ka na. Kasi mabilis na magkausap yung 18 Marites eh. Basta may pera. O sige, okay. Linisin natin ang pangalan niyan. May pera eh, no? Ganyan po ang kalakaran ngayon ng mga dilis. At alam mo kung sino ang mastermind nitong nasa likod? Nitong 18 Marites? Tentenen, walang iba kundi si Mike Defensor. Uy, Mike kumanta. Wait lang, hanapin ko lang yung balitang yan. Ikinanta na po si Mike Defensor ng isa sa kanya mga talent. Ang nangyari pala dito ka-coffee, hindi pa tinutupad yung pangako na 5 milyon kada isa. Ang natanggap lang daw po nitong isang Marites ay 350,000 pesos lang po. Kaya kumanta na. Ikinanta na siya sa NBI. Ayan. Mga galawan nyo, oh. Niloko po yung ilang miyembro nitong 18 Marites. Hindi marinsa kasi insulto sa mga sundalo. Yung pangako po sa kanila 5 milyon. Each, each. Yung 18 na yan. Okay, sige. Hindi ko alam kung ano yung kontrata niyan. After ng testimonya ba? O after may makulong o kung ano man yan. Basta meron kayong tagpa 5 milyon. Pero hindi daw po tinupad yung pangako dito ni Mike Defensor. At ang nakuha lang po ng kumanta sa kanya ay 350,000. Ka-coffee, gumagawa ka rin naman ng kwento. Bakit ako gagawa ng kwento? Hindi ako gagawa ng kwento. O yan, nasa DCRH oh. Pinangakuan naman ni dating Representative Mike Defensor ng 5 million pesos ang bawat isa sa 18 bodyguards. Ayan, buti na lang hindi na ginagamit yung Marines. Thank you, thank you, thank you. 18 bodyguards, 18 kargador, 18 basoreros. Para magbigay ng false testimony. Yun lang naman pala ang kailangan no? Sige, i-hire kita ha. Kasi nawalan ng mga trabaho ito mga to mga bodyguards ni Saldico. Noong nagtago si Saldico, marami nawalan ng trabaho. Sige, pagkakataon na ng mga dilis yan. Sige, idiin natin si Marcos. Sige, idiin natin si Romualdez. Sige, i-hire namin kayo ha. 5 million each kayo. Magsisinungaling lang kayo. Nagdi-deliver, sa totoo lang. Nagdi-deliver itong 18 Marites na to. Totoo. Ibig sabihin, nagpa-function sila, nagtatrabaho sila. Kasi kaliwat kanan yung puro kasinungalingan eh. Patunay lang yan na nagdi-deliver sila. Nagpa-function sila as a false testimony giver or provider, no? Kasi, sino pa naman maniniwala sa inyo? Sa una ninyong testimonya, naghatid kayo kay Lauren Legarda ng 2 maleta. Tapos, after ng drama dyan sa Senado, si Lauren Legarda naging kakampi ni Cayetano, at Cayetano, alam nyo naman yan, alagad ng mga Duterte yan, biglang nagbago. Hindi na nila nakita yung maleta na tumawid doon sa gate. O diba? Ibig sabihin, magaling itong talent na to ni Mike Defensor itong 18 Marites na yan. Kasi ang trabaho nila, 5 million pesos, magbibigay ka lang ng mga mali-maling testimonya. At nakikita natin yan sa accomplishment nitong 18 Marites na mali-maling ang testimonya nila. Ibig sabihin, Mike Defensor, wag mo na patagalin. Ibigay mo na yung tagli 5 milyon nila, bakit kakatkungin nyo pa? Bakit 350,000 lang po ang ibinigay? Natatanggap niya ng utay-utay, sabi ni NBI Director Melvin Matibag. O hindi pala lump sum yan eh. Hindi pala bultuhan yan, utay-utay pa pala. Installment pa lang nangyari dito Ayon po sa isang tauhan, 350,000 pa lang daw ang natanggap niya ng utay-utay ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Kawawa naman itong 18 Marites na to. Installment pa pala, ginawang installment, samantalang yung mukha nila nakabalandra sa TV. Diba? Kinukutya na sila ng mga kapitbahay dahil puro kasinungalingan na sinasabi. Sinampa na sila ng sandamukal na kaso. Hindi pa pala nakukuha yung bayad. Diba? Ano yun? Nagpapagamit kayo. Ikanta nyo na yan. Ikanta nyo na yan. Kasi kasinungalingan lang yan. Ginawa kayong installment Ano yan? Home credit. Ginawa kayong home credit Tapos, natatandaan ninyo. Last week ba yan? May nag-circulate na video. Tila nagbibiding itong 18 Marites na to. Diba? Kung sino magbibigay sa kanila ng mas malaki. At ang term kanila dyan, financial assistance. Diba? Niloloko nyo ang taong bayan. Yung mga diversionary tactics ninyo, mga DDS, hindi pa ba kayo nakukontento dyan?
Paulit-ulit, ulit-ulit. Kaya nga, actually, sino ba yung nag-push yan na nanawagan siya? Agad-agad, gawin na yung ano na yan, special session na yun dyan sa Senado. Kasi wala mangyayari sa totoo lang. Regardless kung ako, kakampi ako nila Erwin Tulfo, kakampi ako ng grupo nila Cayetano, regardless kung nasaan ako, kakampi man ako ni Cayetano or hindi ako kakampi ni Cayetano, etc. Kailangan yung ayusin yung trabaho nyo dyan sa Senado. Wala mangyayari. Pagalingan kayo, pataasan kayo ng ihi, wala kayong naipapasang batas. Magtrabaho kayo, magdebate kayo sa plenaryo, magdebate kayo sa sesyon, huwag yung idamay ang taong bayan ngayon. Matindi ang earthquake dyan sa Mindanao. Magpasa kayo ng batas para matulungan agad yung mga kababayan natin dyan. Mapabilis yung recovery. Mag-session kayo, mag-special session kayo, magharap-harap kayo dyan. Kung si Alan Peter Cayetano ang ihahalal ninyo bilang Senate President, then be it. Hindi yung dalawa kayo. Andyan yung grupo ni Gatchalian, andyan yung grupo ni Cayetano. May Secretary General si Cayetano, may Secretary General si Gatchalian. Ang kapal na mukha ni Cayetano, hindi naman siya nare-recognize. Ang nare-recognize ng Malacanang, yung grupo ni Gatchalian. Siya ang nare-recognize ng House of Representatives. Pero ayaw mag-concede ni Cayetano dahil kapit tuko siya. Ano mangyayari sa atin yan? Mag-impeachment trial na oh. July 6. Wala mangyayari dyan sa impeachment trial na yan. Dalawa. Serving 2 masters. Ang nangyayari dyan sa mga empleyado ng Senado. Di na nila alam kung ano yung gagawin sa totoo lang. Mag-ayos kayo. Wala na kaming pakialam sa inyo kung saan kayo. Pero mag-ayos kayo dahil may trabaho kayo dapat ayusin. Sa House of Representatives, for example, pumasa na yung National Nutrition Program. Palalawakin yung feeding program sa mga eskwelahan para wala ng batang nagugutom. Kasi ngayon, limitado lang po yung bilang niyan. Ngayon, palalawakin na. O, tapos na sa House of Representatives. Pasado na sa third and final reading. Ang problema, hindi magiging batas yan kung walang bersyon ng Senado. E paano magkakabersyon ng Senado? Puro drama. In short, baliwala yung magandang naipasa dyan sa House of Representatives kung wala namang bersyon sa Senado. Sinong kawawa dyan? Yung mga estudyante. Mga bata na naman po ang kawawa dyan. Hindi naiisip nitong mga damuhong ito eh. Ito mga senador, no? Walang nagbibigay sa inyo. Pataasan kayo ng ihi. Lahat kayo magagaling. Kawawang taong bayan talaga, wala nangyayari dyan. Puro kayo distraction. Nagtataka tayo dito sa grupo ni Robin Padilla. Hala, sige. Kahit wala na credibility itong mga senador na, itong mga marites na ito, sige pa rin. Diyan sila nagkakagulo eh. Sa 18 marites na yan. Kasi sinasabi ni Cayetano, nagko-cover up itong bagong Blue Ribbon Committee. Again, wala na nga kami pakialam dyan eh. At the end of the day, wala man naman makukulong dyan eh. Kasi in aid of legislation lang yan. May makukulong dyan kapag umusad na sa korte yan. Naging moro-moro na yung Blue Ribbon Committee na yan. Kay Lacson, matinu-tinu pa eh. Kasi may vetting process. Nasusuri. Kung sino yung mga titestigo at sino yung maaaring tumistigo. Ito, wala eh. Moro-moro eh. Kay Marcoleta, ganoon din. Puro self-interest. Biruin mo ba naman, gagawin mong state witness si mga Diskaya? Isang dabukal yung ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Ayaw pa ni Marcoleta na magsaol ito mga Diskaya. Wala na talaga nangyari dyan. Garapalan na ang nangyayari dyan. Mga personal interest na. Itong 18 Marites, garapal din para sa salapi. Si Mike Defensor, talagang pupondohan. Hindi magtataka ka sa galing itong napakaraming pera ni Mike Defensor. Ito din nagbigay ng pera kay Marcoleta di ba? Itong si Baligod, itong abogado na to, gagawin din lahat ng kasinungalingan para pagtakpan lang itong 18 Marites. Biruin mo, binawi yung testimonya kay Loren Legarda. Si Baligod pa nag-i-explain. Tama ba naman yan? Delaying tactics lang itong mga ginagawa nila. Yang gulo na yan dyan sa Senado, delaying tactics lang yan para pagtakpan na naman yung impeachment na yan at hindi na umusad dyan. Malayong malayo sa strategies or the way paano hinandle ni Lacson yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Ngayon, wala magulo. Pero in fairness, nakikitaan natin ng good thing itong si Erwin Tulfo bilang siya ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ang kondisyon is itong 18 Marites, mag-concede o mag-inhibit. O si Senator Erwin Tulfo, agree naman siya, willing naman siya mag-inhibit dyan kung yan ang kondisyon para matuloy lang investigasyon na yan. Di ba? Wala eh. Sinasabi naman ng kampo nila Cayetano, kapag nagkaroon ng hearing, umattend yung 18 Marites na yan,
proven na magsisinungaling yan at definitely nagsisinungaling yung mga yan, isa-cite in contempt, makukulong kaya hindi naman magsisipunta. Wala na. Dribble lang ang taong bayan dyan. Walang nangyayari dyan sa Senado. Mag-hearing kayo, mag-special session kayo. I think naipasa na kay Presidente. Sana naipasa nyo, na-request nyo for special session. Oh, back to normal business sa Senado. Mag-elect kayo ng bago nyo Senate President dahil bakante ang Senate Presidency. Then magtrabaho kayo. Yun ang kailangan ng taong bayan ngayon. May crisis dyan sa Mindanao, may lindol dyan. Kailangan nila ng tulong. Magtrabaho kayo. Wala na kaming pakialam sa inyo dyan kung sino ang tama dyan, sino ang mali sa inyo. Dahil kayo mismo, pare-parehas kayo, kanya-kanya kayong acting eh. Magtrabaho kayo. Huwag niyong idamay ang taong bayan. Mag-away kayo sa labas ng Senado pagkatapos ng trabaho ninyo. Huwag niyo idamay ang Senado. Senado ng taong bayan yan, hindi yan Senado ni Duterte. O siya, i-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.